Choose one graduate each from the Four Seasons para ibigay sa inyong lahat araw-araw ang pinakasariwa na kaganapan sa Season 5 ng Starstruck. Alright, co-hosts, so this is your moment. Dream, believe, survive. Yan ang motto ng bawat Starstruck survivor. Pero pagkatapos ng final judgment, we found ourselves more than just surviving show business. Karamihan sa amin, may mga naimpunta na rin at malayo-layo na rin ang narating. And here's an update on our lives. From survive to high five. Isa si Dion sa mga survivors na nagmula sa wala. Nanalo ka ba ng 500,000 cash prize? Anong gagawin mo? Pangarap ko yung, di ba po yung bahay namin na pangit. Tapos yung gusto ko magawain, tsaka bumili ng gamit. Simple lang ang pangarap ni Dion noon. Mostly basic needs which, sadly, they cannot afford. Pangarap ko ding mapagamot yung tatay ko. Hindi man siya ang nag-uwi ng cash prize na 1 million pesos nung batch 1. Hindi lang electric fan ang naipundar niya. Nakapundar na ako ng 2 lupa, 2 cars, isang taxi para doon sa father ko. Ako yung pinaka-breadwinner. Ito halos ang takbo ng kwento para sa karamihan ng Starstruck graduates. Kasi kung wala yung Starstruck, di parang wala na ako ngayon dito eh. So parang lahat nag-umpisa sa Starstruck talaga. Bago ako sumali sa Starstruck, laging kapos, laging kinukulang, madalas wala. Pero nung pinalat at nanalo, nakasama sa Starstruck, naging mas maginhawa. Ang una kong binili, TV, yung kotse, yung last yung bahay. May bahay na ako. Nag-ibon na ako para mabaayos ulit yung bahay na pa-renovate. So, pinaplano ko sana magkaroon ng second floor. Bago pa man maging kontrobersyal si Katrina Halili, lagi na siyang bida sa mga usap-usapan. From being FHM's sexiest to her meaty roles on primetime drama, isa si Katrina sa pinaka-successful Starstruck non-title holder. Ito, nakabili ako ng bahay. Tapos, nakabili ako ng lupa sa Palawan. Napatayuan ko na siya ng bahay din. Tapos, actually farm siya eh. Tapos, syempre, unti-unti sa mga sweldo ko doon, gagawin ko siyang resort. So, yun, marami na. Tapos, kotse. Kahit ang winners ng latest batch na sina Aljur at Chris, may mga naipundar na rin. Andito po tayo ngayon sa isa sa mga naimpundar ko sa Starstruck sa Tingalabak, Batangas City. Ito po, ayan ang nakikita niyo, Ichiban Entertainment Center. Pero nung hindi pa ako artista, ni isang bag hindi ako maka-afford. Talagang wala, hindi ako maka-afford ng isang bag hanggang tingin lang. Pero ngayon, Chris has a huge designer bag collection that can make even Paris Hilton green with envy. Ito yung mga designer bags ko na pinaggastusan ko, saka iniiyakan ko pag may onting dumi. Ito yung pinakauna kong Louis Vuitton. Kasi nakita ko siya kay Paris Hilton, so ginaya ko lang siya. Ito naman, itong bag na to, ginaya ko naman kay Hilary Duff kasi nakita ko yung picture siya, Nax. Aside from investing on her personal things, may maliit na business na rin si Chris. Aside from collecting designer bags, naisipan ko ring mag-business. Importante yon. Since mahilig naman ako sa mga fruit shakes, talagang own interest ko, no? Trinay kong mag-franchise ng Frutas. Frutas. Ang taas-taas na ngayon ang lipad ni Jewel Mish. So I'm in college and then also I'm into aviation. Like flying. Bata pa lang ako, pangarap ko ng maging pilot. LJ and Riza are now enjoying independent living thanks to dancing. Ay, sasakyan, unang-una yan. Una ko siyang binili. Tapos, meron na rin akong lupa sa Nueva Ecija. Tapos, yung mga gamit sa bahay. Meron akong desktop, laptop, flat screen, original DVDs. Yan, mga shoes, accessories, lahat. Na ang ginagamit ko sa trabaho ko. Lahat yun naipundar ko. I bought my own car. Tapos ako yung nagpapaaral sa sarili ko, tumutulong ako sa family ko. Lahat ng gastos ko sa sarili ko, lahat ng expenses ko, ako na. Hindi na ako humingi ng pera sa parents ko, sa mom ko, ganyan. And happy ako na ganun. All eyes are on Mark Heras and Jenilyn Mercado, who made TV history when both won the first ever Artista Search. Ito po yung isa sa mga napundar kong kotse din na hiniingatan ko rin. So ito po yung ginagamit ko pang araw-araw sa taping. Ito yung mga
From Starstruck hanggang ngayon, ito yung mga nakulite ako. Hindi lahat ng Starstruck survivors ay nagstay sa showbiz. Ilan sa kanila, bumalik sa probinsya at pinili ang pribadong buhay. Starstruck's most beautiful, Sarah Larson. Hi! Pasok! Welcome! Tour ko kayo sa aming bahay. Sarah is now living a blissful life in Iloilo with her husband and kid. Happy, very happy. I never thought na after ng life niya sa Starstruck, mas pinili niya umuwi. Ganon. Chuck Ali of Batch 3 and Chad Burden of Batch 4 are now enjoying the best of both worlds by juggling showbiz and school. Graduating na si Chuck sa Ateneo de Davao. Big factor ng decision ko to go back is my father, my parents. Kasi ako na lang yung, sa magkakapatid, ako na lang hindi nakagraduate. So, I made a promise to my dad na bago pa yung mga pangarap ko is to finish my studies too. Si Chad naman, nasa Cebu. Starstruck! Yes! Naligo ako. It's like once in a lifetime na opportunity. So, syempre, nice na experience. While they may have different definitions of success, Sobrang laki ng tulong ng Starstruck kasi siya talaga yung nagbigay ng daan para mapaganda ko yung buhay ng family ko and syempre yung mapaganda ko rin yung buhay ko. Katulad ng excitement namin sa pagsalubong sa mga bagong haharap sa laban, Factor 4 also welcomes this season's Final Four. Isang higanting twist ang haharap sa tatanghaling Final Four this year. Will they welcome it? O ito ba'y kanilang lubhang ikatataranta? Dapat nyo yan abangan. A phenomenal international singing sensation na bumulabog sa buong mundo will join us next. Find out who she is sa